Pax et Bonum, kapayapaan at lahat ng kabutihan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ginugunita po natin ngayon ang lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Ang mamumuno po sa pagdiriwang ng Banal na Eucharistia ng ating Assistant Priest, Reverend Father Eric de la Peña. Tumayo na po ang lahat at sumabay sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na to, ginugunita natin ang araw ng mga kaluluwa. Lahat ng ating mga yumaong kapamilya, kapatid at mga mahal sa buhay ay inaalala natin ng isang espesyal na paraan sa pag-aalay ng mga panalangin at ng banal na misa para sa kanila. Kaya bilang pasimula, aminin natin ating mga kasalanan upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan upang sa pagpapahayag ng aming pananampalataya sa anak mong nabuhay muli sa mga patay, ang aming pag-asang manabik sa pagkabuhay ng mga lingkod mo ay tumibay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan ni Solomon. Sa kabilang dako, ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos, at di sila makararanas ng kamuntinang mahirap. Sa akala na maanghangal ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan, at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubo, tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinunog. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging namumuhay. Totoo nga at may pag-ibig, ngunit hindi magsalita, at hindi rin makakita ang matang sadyang-sadya, ang hindi rin makarinig ang kanyang mga tenga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging namumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagkatiwalaan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging namumuhay. Masakit sa kalooban ng puon kung may pananaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang nagdaramdam. Panginoon, naririto akong iyong abang lingkod. Yamang ako'y iniligtas, kinakalinga at tinubos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging namumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng binyag, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may nabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nagkaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay, tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ng makasalanang katawan, at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo, kung mamamatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling nabuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo pong lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Saan dito? Saan dito? Saan dito? Saan dito? Saan dito? Iba yung dito. Diyan, yun. Balik yan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon pong taon ay pinagdiriwang ang Canticle of Creatures, yung kanyang 800 years na isinulat ni San Francisco, yung awit ng mga nilikha. Ito isang napakagandang awit ng papuri sa Diyos sa lahat ng ginawa niya sa mundo. At isa sa mga huling talata ng awit ay ang pagpupuri ni San Francisco, pasasalamat niya sa kapatid na kamatayan. No? Ang tawag niya sa kamatayan ay sister death. Kapatid na kamatayan. Kinikilala ni St. Francis, ito ay kasama sa mga nilikha ng Diyos. Ang kapatid na kamatayan, ang tawag niya sister o ate. Ate ng kamatayan. Parang iisipin natin, paano matatawag mong kapatid ng kamatayan? Kadalasan nga ay tinatakbuhan natin ang kamatayan. Para bang isang kaaway. Pero si San Francisco sa kanyang pamumuhay na malapit sa Diyos, nakilala niya na kahit ang kamatayan ay kaibigan. Kasi sabi niya, "Kapatid na kamatayan, ikaw ang naghahatid sa amin sa piling ng Panginoon." At maganda nga naman, kung iisipin natin, tayong nagnanais na dumating ang pagkakataon na makapiling natin ng Diyos habang buhay, ay paano nga ba mangyayari yan?
Kasi dito sa lupa maraming interruption, no? Hindi yung tuloy-tuloy ang pagdadasal natin, napuputol dahil kinakailangang magtrabaho, magluto, marami tayong iba-ibang ginagawa, napuputol ang patuloy nating pakikipag-ugnay sa Diyos sa maraming mga bagay na maaring makapigil sa atin. Pero hindi ba ang kamatayan ang tunay na naghahatid sa atin sa piling ng Panginoon na walang hanggan? Kaya maganda yung perspective na ibinigay sa atin ni San Francisco. Kaya pag tinignan natin yung kanyang imahen dito, hindi niya yata hawak dito. Pero kadalasan may hawak siyang bungo, no? Bakit siya may hawak na bungo? Yun ay paalala na ang kamatayan ay bahagi ng buhay. Kaya nga sa araw na to, ay ginugunita natin yung mga namatay sa ating mga pamilya at kaibigan, kasi talagang wala namang tao na masasabing sa buhay niya ay walang mga namatay. Laging mayroong mga namatay sa buhay natin. Mga lolo, lola, kamag-anak, kaibigan, kahit mga magulang, kapatid. Lahat tayo may naranasan ng kamatayan sa buhay natin. At ang kamatayan ay hindi katapusan ng buhay, no? Sa mga taong walang pananalig sa Diyos, maaring ang tignan na ang kamatayan ay parang pagwawakas. Pero sa taong nananalig sa Diyos, ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi isang daan upang tayo ay mas lalong makalapit sa Diyos. Kaya nga napakinggan natin sa unang pagbasa na ang kamatayan ng mga matuwid, sabi rito, ay nasa kamay ng Diyos. No? Hindi po yan katapusan, kundi yan ay paglalagay ng ating sariling buong buo sa kamay ng Diyos. Kaya hindi tayo nasisiraan ng loob sa pagkamatay ng mga mahal natin sa buhay, kung tayo ay may matibay na pananalig sa Diyos. Matibay na alam natin na kahit sa kamatayan, ang Diyos ang kumukup-kup sa mga mahal nating yumao. Kaya nga pinagdadasal natin sila. Kaya nga hindi natin sila kinakalimutan, dinadalaw ang kanilang puntod. Kasi mayroon tayong pag-asa na hindi natapos ang kanilang pakikipag-isa sa atin nung sila'y namatay. Alam natin na kay Kristo, sila'y nasa mabuting kamay. At ang magandang pagnilayan din ay hindi lang ang ating patuloy na pagdarasal at pag-alala sa kanila, kundi sa sarili natin, maisip din natin na balang araw, kung nasaan sila sumapit, ay doon din naman tayo sasapit. No? Kung paano ang tao ay ipinanganak, at pag tao ay pinanganak, lahat ay nagse-celebrate, may party, may bagong bata. Ganon din naman dapat sa kamatayan. Na ang kamatayan ay kabilang bahagi ng pagsilang. Kaya nga maganda yung sinabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Sabi rito, sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. So kung gusto pala natin na maging masaya ang ating oras ng kamatayan, kasi parang sasabihin natin, paano bang maging masaya yung kamatayan? Pero meron yung tinatawag na happy ending, masayang katapusan. No? Pipiliin natin yan. Hindi yan aksidente na ikaw ay namatay na masaya. Yan ay pinipili. Pwede kang mamatay na malungkot o mas maganda yung mamatay na masaya. No?
At ang tanong, paano ba ang isang tao ay mamamatay ng may ligaya sa puso dahil siya'y may katatagan ng kalooban at kapayapaan na ang kamatayan ay kaibigan. Sabi dito, sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa tayo sa muling pagkabuhay, gaya ng kanyang muling pagkabuhay. No? So dapat pala, nakikipag-isa tayo sa kamatayan ni Kristo. Ang tanong, kailan tayo nakikipag-isa sa kamatayan ni Kristo? Yan ay dapat pinapractice, di ba? Meron tayong kasabihan, practice makes it perfect. Hindi ba? Kung pinapractice mo ang isang bagay paulit-ulit, na ma-master mo. Di ba? Kaya nga tignan ninyo yung mga nag-aaral magpiano, paulit-ulit yung pinapiano hanggang maging master na nila yung pagpapiano. Yung mga naglalaro ng basketball, paulit-ulit nilalaro yung basketball hanggang maging magaling na basketball player. Kasi hindi ka magiging pianista, basketball player dahil ginawa mo lang ng isang beses. Dapat paulit-ulit mong pinapractice para magawa mo talaga ng magaling. At kung kamatayan ang pag-uusapan natin, paano ka sasapit sa isang masayang kamatayan kung sa oras na ikaw ay nabubuhay pa, hindi mo prinactice? Abay, mahirap nga pagdating sa kamatayan, hirap na hirap kang mamatay. Kasi nung nabubuhay ka pa, hindi mo siya prinactice. Kaya pagdating sa kamatayan, alay naghihingalot, hirap na hirap. Kung ito ay pinapractice natin araw-araw, ay matututo tayong mamuhay at mamatay ng masaya. Sabi rito, ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung mamamatay tayong kasama niya. So ngayon pa lang, dapat namamatay na tayong kasama ni Kristo. No? At ano yung kamatayan na tinutukoy dito? Ang mamatay sa kasalanan. Sabi ni San Pablo, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. No? Kaya kung tayo'y namatay na kay Kristo, dapat ang buhay natin ay hindi na sa mga buhay at gawang makasalanan. No? Hindi na tayo materialistic. Hindi na laging ang laman ng isip ay puro pera, pagpapayaman at pagpapasarap. Namatay na tayo kay Kristo. Ang buhay natin ngayon ay para sa Diyos. At kung namumuhay tayo para sa Diyos, para kay Kristo, sa oras na tayo ay mamamatay na, hindi tayo tatakbo na para bang tatakbuhan natin yung kamatayan na tatakasan natin. Kundi makakaharap tayo sa kamatayan at masasabi natin, kapatid na kamatayan na maghahatid sa atin sa Diyos. At ano ang pangako ng Panginoon sa atin? Sabi niya, at ito ang kanyang kalooban, ang kalooban ng Ama. Sabi niya, na huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Ang taong namuhay para kay Kristo ay taglay ang kanyang pangako na sila'y muling buhayin niya sa huling araw. At yan ang ating pag-asa bilang mga nananampalataya kay Kristo, na ang mga mahal natin sa buhay na yumao, at tayo din, kapag tayo sumapit ng namatay, ay may pag-asang muling buhayin ni Kristo sa huling araw. Kaya po sa araw na ito ng paggunita sa lahat ng mga kaluluwa,
gawin nating magdasal, ipanalangin, ipahatid ang ating pagmamahal sa lahat ng mga yumao nating magulang, kamag-anak, kaibigan. At ikalawa, samahan sila na ngayon pa lang matuto na tayong mamatay sa ating pagkamakasalanan upang pagdating ng ating oras ay tunay na masaya nating salubungin ang kapatid na kamatayan na maghahatid sa atin sa Panginoon magpakailanman. Tumayo pang lahat. Kaisa ng lahat ng naniniwalang walang kamatayan ang kaluluwa at muling pagkabuhay ang ating katawan at muling mabubuhay ang ating katawan, ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng lahat ng nabubuhay at nangamatay. At ating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga Kristiyano sa buong daigdig, nawa ang asal nila'y maging pabigbigay saksi sa pananampalatayang ipinahayag ng mga labi nila at sa pag-asa na buhayin na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, at lahat ng ibang pinunong espiritual, nawa mapagpatuloy sila ang magpapahayag ng turo ng simbahan, ng buong linaw at tapang, at isabuhay ito araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating mga pinuno ng pamahalaan at lahat ng may pananagutan sa pagtataguyod ng kabutihan ng lahat, nawa ipagtanggol nila ng matuwid, gawin ang tama at pigilan ang mga nagpapahamak sa madla. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga doktor, nurse, at mga taong nag-aalaga sa may malulubhang karamdaman, nawa tumupad sila sa kanilang mga tungkulin ng may paggalang sa kabanalan ng tao at pasiglahin nila ang kanilang mga pasyente sa pag-asa sa kaligayahang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa katahimikan, ipanalangin natin ang intensyon ng misang ito at ang ating personal na kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagbibigay mo sa amin ng ganitong pagkakataon upang gunitain ang aming mga yumao at tulungan sila sa kanilang kasalukuyang pangangailangan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay iyong kalugdan upang ang mga pumanaw ay maiakyat sa kaluwalhatian sa piling ng iyong anak na kaugnay namin ngayon dahil sa kanyang pakikisamang matapat bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan dahil sa iyong kapasyahan, kaya kami isinilang, dahil sa iyong kalooban, kaya kami nabubuhay, dahil sa iyong kahatulan sa aming sala at pagsuway, kaya't kami pumapanaw. Dahil sa iyong pagmamahal, ang iyong anak na ay namatay upang kami mahatian sa muli niyang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Yarihan, Diyos ng walhati ang langit at lupa, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan, walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambayin ang iyong ngalan. Amay, sinasamo namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo, ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo na nagutos ipagdiwang ang misteryong ito noong gabing ipagkanulos siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay at ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito.
Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nagalay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria at ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol, mga martir at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon at ng aming obispo na si Roberto at ng tanang obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mong mangkahilingan ng iyong angka na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ng lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawan mo at patuloyin sa iyong kaharian ng mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito ay nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at aral ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, alang-alang sa pakikinabang sa paghahaing ipinagdiwang, dagdagan mo ang iyong pagmamagandang loob sa mga lingkod mong pumanaw at ang mga pinagkalooban mo ng iyong buhay noong sila ay binyagan, ay bigyan mo ng kaganapan ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat para sa ilang paalaala. Magkakaroon po tayo ng ikalawang koleksyon para sa intensyon ng diocese. Ang Series 3 ng Bible Study, Faith and Formation at Youth Fellowship na pinangungunahan ng ating parochial vicar, Reverend Father Eric de la Peña, at ngayong araw para sa pagbibigay at Paris Youth Ministry ay pansamantala po munang kansilado ngayong araw para po sa pagbibigay daan sa selebrasyon ng Araw ng Mga Kaluluwa. Inaanyayahan po ang lahat sa susunod na linggo, 9 ng Nobyembre, na magkita-kita po tayong muli sa ating Bible study sa ganap na alas 10 ng umaga at sa Youth Fellowship sa ganap na alas 2:30 ng hapon sa Bulwagang Colbe. Ang Milicia Immaculata po ay magkakaroon ng proyekto na gaganapin sa buwan ng Disyembre para sa kasalang pamparokya. Inaanyayahan po ang lahat ng mga mag-asawa na hindi pa kasal sa simbahan at mga magkasintahan na nagbabalak ng magpakasal na makiisa po sa nasabing proyekto na ito ng Milicia Immaculata. Para po sa kumpletong detalye ng mga requirements, makipag-ugnayan po lamang sa opisina ng ating parokya. Ang ating pong feeding program para sa mga bata ay ginaganap tuwing araw ng linggo pagkatapos ng banal na misa na ika-4 ng hapon. Para po sa mga nagnanais mag-sponsor para sa ating program, bukas po ang opisina ng ating parokya para sa inyong tulong at suporta. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa mga gawain ng parokya. Muli po, wala tayong Bible study ngayong Sunday at Youth Fellowship. Canceled po dahil marami ang nagpunta sa pagdalaw ng kanilang mga mahal sa buhay sa sementeryo. Sa susunod pong linggo, babalik ang Bible study at Youth Fellowship. Yung isa 10 o'clock, yung isa 2:30 ng hapon. At naway sa araw na to ay samahan natin ang mga namatay nating mahal sa buhay sa pagdalaw sa kanilang puntod at sa pag-aalay ng panalangin sa kanila. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Mic check. Feedback. Mic check. Check mic. Mic. Hello, hello. 1, 2, 2. Mic check. Check mic. Check mic. Mina na. Hello, mic check. Check mic. Mic check. Hello, hello. 1, 2, 2. Mic check. Check mic. Mic test. Hello. 1, 2, 2. Mic test. 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 Hello. Hello. 1, 2, 2. Hello. 1, 2, 2. Hello. 1, 2. Mic test. Mic test. Test, test, mic. Test, mic. Hello. Hello, 1, 2, 2. 2. Mic. Hello, hello. Wala na. Su, su, mic. Hello. Mic test. Hello, 1, 2. Su. Mic test. Test mic. Hello. Hello, 1, 2, 2. Mic test. Test mic. Hello. Okay lang. Mic test. Hello. 1, 2. Hello, 1, 2. Mic. Mic. Hello. Hello, 1, 2. 2. Mic test. Test mic. Test mic. Hello. 1, 2. 2. Mic test. Test mic. Hello, 1, 2. 2. Mic test. 1, 2. 2. Mic test. 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 Hello. Hello. 1, 2. 2. Ha? Ha? Mahina. Mahina. Mahina yung battery. Garar-gar. Hello, 1, 2. 2. Mic test. Test mic.